So yun na nga no, and for today's video ay mag-move out na ho tayo sa Iloilo City. Tutungo ho na ho tayo sa may Boracay Island, Malay, Aklan, Philippines. At syempre para makapunta ho tayo doon ay sasakay ho tayo ng bus from Ceres Bus Terminal dito sa Maya, Iloilo City. Ngayon, ang pag-uusapan ho natin is tungkol sa Ceres Bus Liner Company, or ibig sabihin Ceres Bus Liner, parang gano'n no? So sa mga hindi nakakaalam dyan, meron ho tayong pa-trivia. Just in case lang ho, marami hong mga nag-subscribe ho sa akin dyan dahil natutulungan ko ho kayo sa mga content ko ho na paano yung mga guide and mga guide, no? How to, paano sumakay ng eroplano, paano sumakay ng mga bus, paano sumakay ng taxi, magkano yung pamasahe, saan matatagpuan yung Terminal 1, 2, 3, and 4, yung mga ganong content, no? So syempre, ang iba dyan ay nagpapasalamat sila kumbaga in return dahil nga natulungan ko sila sa aking mga content na very informative daw, sabi nila. So it's a life-changing content. So congratulations no. At natulungan ko pala kayo sa aking ginawang mga yan nga tutorial paano at paano sumakay o mga how to guide. So ngayon bali baka kayo diyan ay nanonood lang no. So baka ikay nakasakay na ng Ceres Bus dito sa Pilipinas, kung ikay taga Luzon, Visayas or Mindanao tapos hindi mo alam kung sino nagmamay-ari ng Ceres Bus. Well, Ceres Bus is a company ng Yanson Group of Company. At ang nito, ang pinaka may-ari nitong Ceres Bus Liner ay Hiligaynon, no? Nakatira, born and raised sa Bacolod City, Negros Occidental. So ngayon, ang tanong ko ngayon sa mga Hiligaynon peoples is referring to people of Iloilo and people of Negros Occidental. Tama ba ako mga kagala? So kapag sinabing Hiligaynon is yun na yung dialect ko na salita, no? Dialect, yun. Dialect na ginagamit ng Iloilo and Negros Occidental in some part of Negros Oriental. So ngayon, bali ang tanong ko lang ho sa inyo na bakit tila yata rito sa Western Visayas ay parang monopoly ho kayo ng monopoly by Ceres Liner or Ceres Bus Company or ng Yanson Group of Company itong inyong rehiyon. So sinearch ko pala yung ibig sabihin ng monopoly. Siyempre, Wikipedia lang ho yung aking kaibigan ho dito na magbibigay ho sa akin ng kasagutan or real quick. So sabi ko, what is the meaning of monopoly? So sabi niya, the exclusive position or control of the supply or trade in a commodity or service. His likely motive was to protect his regional monopoly on furs. So medyo naintindihan ko in some point and in some point din hindi, no? So tingnan ho natin kung tama ba itong aking interpretation sa sinabi ni Wikipedia. So yun na nga no, sinabi niya na his likely motive is to protect its regional jurisdiction or area, parang gano'n no. So yung kanyang parang territory. So ngayon tatanungin ko yung mga Hiligaynon people from Negros Occidental and Iloilo province in Iloilo. Okay lang ba yun na ay monopoly yung iyong lugar? Ibig ko sabihin is okay lang din naman to, no? Although walang issue ba or hindi? Ano sa tingin nyo? Is it sounding issue sa akin or big deal? Kasi parang sa akin kasi parang hindi ko siya ma-appreciate na Ceres Bus lang yung yung makikita ho natin sa rehiyon ng Western Visayas. Alam nyo bakit? Kasi yun nga ako ay nakapag-ikot nga no, ako ay naggagala sa buong Pilipinas. So from northern part of Luzon sa may Central Luzon, sa may NCR, Calabar Zone, Bicol Region, Eastern Visayas which is yun ang Tacloban and Samar, and also syempre ang Mindanao Region or Mindanao, no? So ngayon, masasabi ko talaga na bakit tila yata itong napakalaking rehiyon ng Western Visayas, ito yung Negros Occidental and Panay Island and even or Negros Oriental na so Western Visayas. Although nabago na ngayon, congratulations pala sa mga taga Negros Island kasi meron na kayong sariling pagkakakilanlan. Ibig ko sabihin meron na kayong sariling state or estado or ibig ko sabihin na rehiyon, no? So hindi na kayo under the shadow of Panay Island, no? Kasi pag sinabi kasing Western Visayas, parang agad-agad ang maiisip ko talaga, sorry ha, pero ito talaga yung tunay, ito yung totoo. Kapag sinabi kasi na Western Visayas, agad-agad ho talaga na maiisip ko natin is Panay Island, which is consists of 4 provinces, which is ang 4 provinces, yun tama, Panay Island, no? So 4 provinces which is ang Iloilo, Aklan, Antique and Rojas. So ngayon kahit paano ay hindi na ho talaga magkakaroon na ng sariling pagkakakilanlan or sariling identity ba kumbaga ang itong mga taga Negros Island. So yun na nga, Negros Island NIR
yun, region, no? NIR or Negros Island Region. And kasama ho nila ang isla ng ano yun, Siquijor. Ayun, sorry, so medyo buffer ho tayo doon na part. So ngayon, uulitin ko ho, napakalaki ho nitong Western Visayas. Kumbaga napakaraming area, napakaraming probinsya, napakaraming tao, pero how come na isang bus company lang ho yung nag-ooperate ho rito? So is it okay para sa mga Negrosanon and mga taga Panay Island na ang inyong mga nasasakyan or maaavil na mga bus company, mga bus liners ho rito is nag-iisang series bus lang? Kasi ganito kasi yan, mahagala, no? Ako kasi, ang pagkakaala ko kasi, kapag marami kasing competitor, maraming mga players sa isang lugar when it comes to businesses and the services, ang makikinabang ho talaga dyan, number one is yung ating mga kababayan tayo, no? Tayo na mga consumer, passenger, or client, or ano ba tawag sa atin? Basta tayo yung ano, yung mga mga consumer pagpagkain. Tapos kapag services naman is yun yung tayo yung magiging client ho nila, no? So ibig sabihin ho nun, mas maraming competitors, mas maraming mga players, it will lead into a better services, no? Although hindi ko naman sinabing hindi better services ang inoffer or ibigay ni Yanson Group of Companies na serious liner sa inyong rehiyon, pero makikita ko kasi na parang walang choice, no? For example, ito kasi nga pagpunta ko ng Boracay is gusto kong sumakay ng bus na mayroong CR, may lavatory talaga, no? Hindi ko nakikita, tapos parang wala kang choice. Pag yan yung lalarga, aalis, kumbaga wala kang option, no? The one and only series na talaga masasakyan mo. Unlike sa Luzon, for example, sa may northern part of Luzon, in the Central Luzon, so meron ho silang mga Genesis, meron ho silang Victory Liner, meron ho silang 5-star, meron ho silang basta napakadaming mga bus ho nila talaga na tumatakbo na sobrang ang gaganda, no? Mga luxury buses ho talaga. Tapos sa may banda naman, Calabarzon, Region 4A, which is Calabarzon, tama, no? So meron ho silang yun, series ulit, no? Meron silang series doon. In fairness, maganda ang series nila sa Batangas and some part of Quezon Province. Meron silang DLTV, meron ho silang, basta napakarami din ng mga bases ho doon. Lalo na sa NCR. Sa NCR naman, okay lang yung NCR, no? Kasi mga mga EDSA bus carousel, so marami din sila doon. Pag naman sa may Quezon Province all the way to Bicol Region, no? So yun, ang dami din mga amihan. Marami ho silang mga bases ho din doon. Marami silang player and marami ho silang mga competitors. And also, pagdating naman sa may Eastern Visayas, which is ang Tacloban and Samar, yun din, no? Marami din sila, may mga Raymond, at kung maraming mga bases ho sila doon. Tapos pagdating naman sa Mindanao region ay lalo na, para sa akin ang maglalaban-laban sa may pinakamagandang mga bases ho talaga ay ang Mindanao and northern part of Luzon. So yun na yun, pag sinabing northern part of Luzon, kasama na yun ng mga papuntang Tuguegarao, papuntang mga Pangasinan, Cordillera region, Ilocos. Ang gaganda ng mga bus ho nila, no? Talagang may mga double decker pa. So dito naman sa sa Mindanao, ganun din, no? Nagpapaligsahan din yung series, although pa rin siya, no? Hindi siya series, pero mga bachelor tours, Mindanao Stars, Rural Tours. So yung tatlo na yun nabanggit ko, isa pagmamayari pa rin ho yun ng ng Yanson Group of Companies, or should I say na sister company ng series liners. Tapos meron ditong mga Davao Metro Shuttle, merong YCF bus, merong mga Yellow Bus Line, merong mga basta marami, holiday bus, basta ang daming mga player ho sa Mindanao na mga buses. So pag sinabing mga pagandahan ng mga buses, talagang panalo ang northern part of Luzon and Mindanao. So yun, actually ang medyo may ang hindi masyadong magandang mga bus na bumabiyahe sa may bandang northeastern part of Mindanao. Yun na yung Caraga region, is yung bachelor tours, no? So medyo luma kasi yung mga unit ho nila. So parang nakitaan ko yung itong Western Visayas naman na luma. Oo, so bakit ganun? Ano sa tingin nyo mga hagala? Diba kapag since itong mga Yanson family is nakatira ho sila talaga sa may Western Visayas, hindi ba dapat priority ho nila na mabigyan kayo ng napahagandang mga bus units, di ba? Dapat hindi lang siya basta air condition, dapat maganda yung mga upuan, yung mga ganun, di ba? Tapos may CR. Oo, so baka feel nyo ma-explain bakit ho pabigyan ko ng liwanag or yung parang enlighten me please. Pero okay na din naman kung hindi. Yan lang, ako yung nagtataka lang talaga na parang mas binigyan ng magagandang unit ang Mindanao and some part of Luzon, di ba? Bakit mas maganda ka ng mga unit doon? So sa Mindanao talaga ang daming unit nila na napakaganda, like Mindanao Star,
rural tours and syempre mga bachelor tours. Pero ang bachelor tours sa Mindanao is hindi sila masyadong medyo may karumaan yung mga model ho nila, mga unit. Pero yung talaga pag sinabing luxury buses talaga na talagang mapapasabi kang sana all, no, is itong Mindanao Star and rural tours. Tapos so yun lang, bali curious lang naman ako mga hagalang mga hiligay no. So yun lang, pwede niyo masagutin, pwede rin hindi, wala lang kumbaga. Kasi para sa akin, kung ako for example paano ba yan? Kung ako may-ari ng ng isang company, for example, yan services and kung ano pa mga aking ino-offer ng aking business. So doon ko talaga siya medyo mas bibigyan ng pabor, no, ipa-priority yung aking lupang sinilangan o ano ibig sabihin niyan, yung aking probinsya, yung aking rehiyon, no? Just for example sa Yanson family group of companies. Pero maaari siguro nagkataon lang siguro na mas marami ako nakikitang mga luma, no, na may medyo luba, mga old model na mga unit ng series bus dito sa Western Visayas like Negros and Iloilo area. So yun lang, maraming thank you sa panonood at sana ay okay lang ha, wala namang problema talaga tayo doon. Kumbaga ako nagtataka lang, no, bakit ganun na yan na nga lugar mo pero hindi mo sila binibigyan ng ang iyong mga kababayan ng mas magandang mga unit, parang mas binigyan mo ng favor na magkaroon ng mas maganda, bago, latest na model and design ang ibang mga rehiyon sa Pilipinas. Thank you for watching and bye bye.